What's up mga boys? Good morning. Morning feeding tayo at ito nga piniprepare ko na kasi nasa loob pa ng brooder yung ating mga sisiyo. So kagabi nilagay natin tapos papalabasin natin ngayon. Papakita ko yung yung 1 month pa 1 month natin na sisiyo saka yung pa 2 months na sisiyo natin. Hindi siguro 4 weeks saka 3 weeks na sisiyo, no? So andyan. Dalawang brooder yan, magkahiwalay. So, before natin sila papalabasin, i-ready natin yung mga pagkain nila para pak! Kasi dire-diretso yan. Grabe ang ano yan. Tubig. Yan. So, yung pagkain nila mga boys, na-mix ko na yung pellets saka crumble, no? Kasi nasa adjustment sila. So gradual lang yung pag-change natin. And besides, sinasabay natin yung pagpapakain ng 3 months saka doon sa 3 weeks saka doon sa 4 weeks old. Kaya mix na lang natin kasi hindi naman sila marami. Nasa 24 kasi yung 4 weeks natin and then 15 yung nasa 3 weeks natin. Kaya sabay-sabay na lang kumain. Mix na lang natin yung food, crumble saka pellets. Dagdagan natin. Yung may isang nakalabas kaya ayan. Sumasalo din sa pagkain. Yan yung ating 4 weeks. 4 weeks old na chicken, na sisiw. Tapos ito naman yun ang 4 weeks old natin ng mga sisiw mga boys. Ito naman yung 3 weeks old. Yan. So, ito bali lahat mga boys ng ating sisiw, medyo tinitingnan ko din siya, minomonitor ko din siya kasi parang may bata parang may sipon-sipon. May hiniwalay na nga akong isa na nakita ko basa yung balikat. So, madali makita pag may sipon yung mga sisiw, di ba? Kasi gumaganyan-ganyan. So, usually nababasa yung balikat nila. So, sana kasi sobrang ang init ngayon. So, dapat hindi kasi wala kasi naubusan pa ako ng electrolytes. Dapat may electrolytes talaga sila pag dito sobrang init. So, ngayon yung painom ko is tubig lang ngayon, no. So, noon break mamaya, bigyan ko sila ng nung electrolytes. May isa kasing electrolytes na na brand. Yung advisable nila na oras ng pagbibigay is afternoon. So doon tayo magbibigay ng ng vitamins mamaya. Yung immunization natin na nabigay sa kanila, foul packs lang yung ating binigay, no. Hindi na tayo nagbigay ng hindi na tayo nakabigay ng B1, gumburo, saka yung lasota, no? So, siguro pag lumaki-laki sila ng konti, like the age of 2 months, magano lang tayo ng lasota, lasota na lang, mag-booster na lang tayo ng So, foul packs lang talaga na ibigay natin mga boys. Tinatry ko baka okay naman kasi magana silang kumain. Siguro lang talaga sobrang init lang. And siguro this coming few days isasanin natin yung mga 4 weeks old natin na mga sisiw na doon na sa kanilang barn, no. Doon na masanay na sila sa kanilang hapunan. Hindi na natin binabalik dito sa ating brooder every
every night. Kasi nga, iniiwas natin sa mga daga. So, tingin ko, kaya naman na nila na ano. Yan, magandang ano, ito yung pinaka magandang ano, magandang scenery sa breeding ano, yung itong morning feeding kasi alam mo yung gutom na gutom, no? Overnight silang ano, nakalagay lang dyan sa brooder o kung nasa barn man sila, and then early morning as if yung parang gutom na gutom, so parang nagliliparan. Yan na nakakawala ng ano. Pag talagang healthy lang yung mga sisiyo, pero pag yun naman ang ano natin dyan, pag hindi healthy yung sisiyo, na pag morning pa lang, pakita mo na hindi na ganun ka-healthy, ay nako, nakakalungkot yun. Kasi syempre, imagine, expenses yun eh. Magkano na ngayon yung mga solubles natin na antibiotic? Ay nako, mamahal na. Tapos sa ganitong madami, may isang friend nga ako mga buboys kasi sinasuggest nga namin, personally sinasuggest ko nga din na yung mas makakamura doon sa galon, di ba? Yung plastic bottle, yung maramihan, makakatipid ka talaga doon. Usually nasa range ng ano yun eh, 600 to 700 depende sa brand. Kaysa doon sa sachet. Pero binibili naman pala niya is yung nasa box. Ang only advantage na nakikita niya doon sa naka-box at naka-sachet is yung naka-sachet nga, naka-ano na siya, per gram na siya. Kumbaga may measurement na eksakto yung bigay niya everyday kung magbibigay siya ng antibiotic. Unlike doon sa nakagarapon nga, naka-plastic bottle, usually ano yung gagamitan mo ng ano yan, yung tablespoon. Sabi ko naman sa kanya, may mga scope kasi na di ba yung sa gatas ng mga baby. Pwede naman kasing gamitin yon. Kaya lang hindi nga natin masigurado kung 5 grams nga ng laman ng ganon. So halos tansya-tansya lang. But anyway, yun talaga yung preference niya na pag gumamit siya ng antibiotic, isang plastic, isang sachet, and then that's it. And napipreserve daw yung gamot. Makes sense naman, di ba? So pag binuksan mo, isang sachet lang yung mabubuksan. And ubusin mo yun doon mismo sa gagawin mong mixture, yung soluble. Unlike dun nga sa garapon, pag inopen mo na yan, may mga moisture na napapasok yan. So kailangan nakasara lang siya ng maayos. So kanya-kanya din preference ng mga boys. Tingnan mo sa ganyang sistema, may kanya-kanya din tayo talagang paniniwala. So, yung season natin talagang hindi pa masyadong ganun sakitin, mas high endurance sila. Explanation nga ng kaibigan natin yung vet, hindi pa kasi exposed yung ganong edad. Usually kasi nasa brooder lang yan or nasa barn. Hindi pa, limited lang din minsan yung pag-alagala nila sa labas. So, nasa controlled environment pa din sila. Hindi sila nakapag-expose sa mga harm and toxic na environment. Sometimes they are exposed to change of weather, like kung 2 months sila, nasa range sila, na init, tas biglang uulan, walang masisilungan. So, yun ang mga, siguro sinasabi nga na pag dumating na yung 2 months old na edad ng sisiyo, usually nag-start na din yung pag-acquire nila ng mga sakit. So, doon din tayo dapat mag-start ng pagbibigay ng mga supplements, vitamins, and sometimes antibiotics. But so far so good mga boobers, I'm really hoping and praying na yung pagdating ng 3 months to 4 months old, less lang yung mortalities natin if there's any na magkakaroon, but I'm hoping na sana kung meron man 99% yung ating successful na mapalaki. Ang gandang tingnan, yung parang yung kulay nila lumalabas na, yung totoong kulay, di ba? Yung nagiging mature na sila, nagiging matured na. Tapos yung ready for sila hardening, doon tinamaan ng sakit. Doon, yun ang pinaka-downfall ng napaka-discouragement, napaka-disappointment ng isang breeder katulad ko na backyard na na hindi kompleto sa vaccination. Usually yung vaccination man pag nagkakaroon, yung fundamentals lang na sa start.
So hindi yung talagang protected silang kompleto na halos magagarantiya mo na if there's any mortality, it would be less out of the number na meron ka. Minsan may mga proteges ka na, no, na early maturing, tapos yun, sila pa yung tinamaan. Siyempre, mag-e-effort ka, isi-save mo. Nag-herbal tayo, bumili tayo ng kung anong available na dyan sa backyard. Alam nyo ba yun, yung in-squeeze yung klabo. Ayun, nagbigay din tayo noon. Tapos, series of antibiotics tayo, including injectables na nga yung ano natin. Kasi may nag-advise din sa akin na why not try yung injectables, yung nasa vial, kasi mas makakamura nga doon pag maramihan. And syempre, yung epekto, si Direkta, via IM pa din naman. Try na din natin, pero may mga na talaga na nagbigay. So yun ang mga pinaka-disappointment, pinaka-malungkot sa isang breeder na kung saan lumaki na, saka pa bumitaw. Yun. Kung nag-ano nga ako ng Polpox, halos lang yung napaka-konti lang yung nabawas doon. Pero make sense na din dahil kung tumama yung bulutong, ay nako, yung napakahirap i-prevent, i-stop at saka igamutin yung bulutong. Ang bilis pa naman ng ng spread ng na yan, virus na yan. Kakunti lang sila mga buboys, pero pag lumaki na, pag around mga 3 months na to, malaki sila. Yung 40 heads, pag tinignan mo, ay medyo marami na din sila, nakakatuwa na din. Especially during feeding na lumalapit sila, sumusunod. Kahit nasa ganyang quantity ka lang, maganda ng pagtingnan talaga. Imagine na lang yung nasa big farm na you have 400, 500 heads, and then 1,000 heads. Yung may dala kang pagkain, tapos sumusunod sa'yo, ay, napaka ng feeling yan. Saka nakakatulog na yung ganong age, 3 to 4 months. Kasi, pwede na natin i-market yun eh. Di ba? So, pwede nang suportahan yung mga kapatid. Kasi pwede na silang i-marketing. Okay? Yun. Thank you. So, refill tayo ng patubig mga buboys kasi naubos ka agad. Yan. So, fresh water muna. And then in the afternoon nga, saka tayo magbibigyan ng electrolytes and vitamins. Kayo, mga buboys, anong gamit ng electrolytes, anong brand? So, yun muna mga buboys, yung update natin dito sa ating backyard, dito sa ating mga sisiyo na alam ko nasubaybayan nyo mula ng sisiyo pa lang. So ito na sila ngayon, 3 months and 3 weeks and 4 weeks na sila. You continue watching Austin's World para makita nyo yung paglaki nila, subaybayan nyo. Usually hindi tayo more than 50 heads, no? Pag nag-range tayo kasi limited lang naman natin space. So that's it muna mga boys for now, and thank you for watching Austin World, and thank you for sharing also your thoughts and best practices sa ating backyard. Usapang backyard tayo, and see you again in the next video. Please subscribe. Thank you. Bye-bye. Keep safe.